Si Adrian Wong nakakasign lamang sa Converge ay bigla pong umalis sa hindi malamang dahilan. May kinalaman kaya ito sa pagpapatakbo ng Converge ngayon? Ano kaya ang tunay na dahilan na nag-sabbatical leave si Adrian Wong? At ang impormasyong ito mga koys ay kinumpirma po mismo ng Converge Management. Carl Tamayo dineklara na hindi talaga papasok sa PBA dahil alam nyo ba na meron po siyang 7 offers ngayon mula sa overseas leagues. Anak ng, ang dami naman yan. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kagabi, kinumpirma na mismo ng Converge Management na lilisanin daw muna niya ang PBA dahil sa mga bagay-bagay na kailangan niyang pag-iisipan. Ito ay tulak na rin ng payo ng kanyang pamilya. Ayon kay Adrian Wong, masyado daw personal ang mga bagay na dapat niyang pagtuunan ng pansin kaya isasantabi muna niya ang pagbabasketball. Yung iba nga dyan sa PBA naghahanap ng trabaho na mapapasukan, pero itong si Wong, isinuko na lang basta-basta ang kanyang possession bilang isang gwardya. Sa ngayon si Wong ay naglalaro lamang ng halos 5 minutes per game lang at hindi nga masyadong nakikita ngayon sa court. Hindi kaya naisip din minsan ni Wong na hindi naman siya nagagamit dyan kaya mas mabuti na mag-focus na lang siya sa ibang bagay. Hindi naman natin sinasabi na wala siyang talento sa pagbabasketball pero may mga tao talaga na hindi nagtatagal dyan kasi iba yung linya nila. Baka businessman to gaya ni Chris Tiu. Pero hindi pa naman magre-retiro si Wong. Gusto lang niyang umalis muna para makapag-isip-isip sa mga hakbangin na gagawin niya sa kanyang karera. At sa desisyon niyang yan, mukhang hindi naman niya masyadong kailangan ng trabahong basketballista. Isipin niyo mga quiz, 4 na seasons pa lang siya sa PBA pero nakapag-desisyon na siya ng sabbatical leave. Dahil nga nawala ng isa ang Converge, asahan natin na madadagdagan pa sila. It's either guardia or isang legit na wing. Kulang na kulang sa scorer ang Converge ngayon at marami ang naniniwala na tanking ang Converge dahil sa kanila daw mapupunta ang number 1 pick. Anyway, nire-respeto naman ng PBA at ng Converge ang desisyon ni Wong at dahil nga nag-sabbatical leave, ibig sabihin walang time frame ang pagbabalik niya at hindi rin sigurado kung babalik pa siya. Tsaka seldom use naman siya, hindi naman siya masyadong nagagamit. Hindi ako sigurado sa kalagayan ni Wong, mas mabuti pang umalis kaysa magpabangko na hindi man lang tiningnan ang kahalagahan ng basketball career. Tara, next update. Carl Tamayo, malabo na raw makapunta ng PBA dahil alam nyo ba na meron po siyang 7 offers mula sa overseas leagues at sa nakikita ng mga analyst ito ang tipo ng mga player na hindi lilingon sa mga liga na gaya ng PBA. Biruin nyo mga koys, ngayon lang ako nakarinig na isang player na may 7 offers. Galing nga mga offers nito sa Japan, Korea at Taiwan. Pinag-aagawan siya ng mga teams doon. Alam nyo ba kung saan to nagsimula? Doon sa Gilas performance niya. Para sa akin kasi si Carl hindi siya masyadong malikot na player. Simple ang galawan pero may punto. Nakikita ko rin na gaya ni Kai Soto, komportable siya sa kanyang posisyon. Malaki ang naging epekto ng system ni Coach Tim sa Gilas. Dahil nga dito, mas napansin pa ang mga players na gaya niya. Nakikita ko rin kay Carl Tamayo na hindi siya masyadong scorer talaga pero magaan siyang dalhin sa bawat chemistry na ina-adapt niya. Hindi lahat ng international players na-adapt ang ganong katangian. Minsan, yung mga magagaling nangangapa pa sa international level. Kahit bata pa si Tamayo, pero napaka-epektibo niya sa malaking kompetisyon. Alam nyo ba mga koys na kinukumpara po siya ngayon kay Justin Baltazar. Alam mo naman ang capacity ni Balti na kahit saan mo yan dalhin may laban din. Sabi nga ng mga handlers ni Tamayo, mas may laban daw si Tamayo kasi alam nila na may iaangat pa sa career niya. Hindi raw gaya ni Balti na kung ano yung nakikita natin sa MPBL, yun na daw ang buong highlights ng career niya. Kumbaga hanggang doon lang daw ang kaya ni Balti, hindi gaya ni Tamayo na marami pang pwedeng mangyari sa performance niya at pwede pang mag-improve anytime. Kung sa bagay, alam niyo ba kung bakit halos limited na lang ang mga highlights ni Balti? Dahil siya ay nasa low league ngayon. Hindi naman sa ininsulto nating MPBL pero kung nandyan lagi si Balti, sigurado hindi bubuka ang pakpak niya. Medyo mababa lang lipad. Hindi gaya ng mga players na kabatch niya na naglalaro na internationally at lagi pang present sa lineup. Hindi ko rin alam ang issue ni Balti tungkol sa Gilas call-up pero may nakapagsabi na maarte lang daw masyado si Balti kaya ganun. Anyway, itong tungkol naman kay Tamayo, congrats at good luck ulit sa panibagong team na mapapasukan mo.